This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yan po ang ating Bible verse ngayong araw na ito. Napakagandang paalala po sa atin na tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat lumalakad ayon sa banal na spirito, hindi sa ating mga sariling pita, upang hindi makapanaig ang ating mga pita ng laman. Dahil hindi po talaga magkasundo ang flesh at ang spirit. Now, walking in the Spirit, hindi po yan one time ginagawa. Yan po dapat ay consistent. Dapat tuloy-tuloy po ginagawa yan ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung pag ngayong linggong ito, lumalakad ka sa banal na spirito, lumalakad ka ayon sa spirito, and then next week, iba na naman ang iyong takbuhin. Lumalakad ka na naman sa pita ng laman. Dahil ang pangako po sa atin ng Biblia, pag tayo ay lumakad ayon sa spirito, ay doon po tayo makakalaban sa mga pita ng laman. Hindi po yan makakapanaig. Pero once na tayo ay hindi na lumalakad ng ayon sa spirito, diyan na po papasok ang kung ano-anong pita ng laman na naiisip natin at siya nating gagawin. At ang paglakad ayon sa banal na spirito ay hindi po talaga madali dahil maraming battle, maraming kakaharapin ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero anong gagawin natin? Mas pipiliin ba natin na lumakad tayo ayon sa ating mga pita ng laman? Siyempre bilang tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo dahil mahal natin ng Diyos, dapat tayong sumusunod sa mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Na hindi na natin dapat pang iniintindi ang mga pita ng ating mga laman, kundi kung ano yung conviction sa atin ng banal na spirito, kung ano ang nais sa atin ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa paggising pa lamang natin, diyan makikita natin kung tayo ba ay lumalakad sa spirito. Kung tayo ba, pagkagising pa lang, ay lumuluhod na agad upang manalangin at hingin ang karunungan sa Diyos sa buong araw na ito na magawa mo ang kalooban niya. At buklatin mo agad ang iyong Biblia. Makikita mo, merong mensahe sa iyo ang Diyos sa araw na ito at mangungusap sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito. Ikukonbik ka sa mga bagay na dapat mong gawin. Kahit ang kaparaanan upang ang isang mananampalataya ay makalakad ayon sa banal na spirito ay ang magandang komunikasyon sa ating Diyos, at yan ay sa pamamagitan lamang ng panalangin at ng Bible reading, dahil diyan tayo nakikipag-communicate sa Diyos. Yes, hindi talaga madali ang mga bagay na yan, pero ito ang masasabi ko sa iyo, kaibigan, kapatid. Mas piliin mo na lumakad ayon sa spirito dahil merong peace, merong joy. Pag ikaw ay nasa piling lang ng Diyos, pag ikaw ay malapit sa presensya ng Diyos at hindi mo inilalayo ang sarili mo. At diyan mo mas makikita ang mga pagpapala na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay pag ikaw ay lumakad ayon sa spirito. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.